Wala po ako rito kung hindi dahil sa inyong tiwala, isang tiwalang hindi ko kailanman sisirain. Trending ngayon sa social media at balita. Yumaman daw ba talaga sina Arjo Atayde at Maine Mendoza dahil sa flood control projects? Grabe, ang bigat ng tanong na yan. Kaya dito sa video na ito, bubuksan natin ang usapin. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang sinasabi ng mga tao? At ano rin ang sagot ng mag-asawa? Kaya tutok lang at huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga ganitong issue. Si Arjo Atayde ay unang nakilala ng publiko bilang isang mahusay na aktor sa telebisyon at pelikula. Isa siya sa mga artistang napatunayan ang kanyang talento sa pag-arte, kung saan nakakuha siya ng mga parangal at kinilala bilang isa sa pinaka-promising actors ng kanyang henerasyon. Sa kabila ng kasikatan at tagumpay sa showbiz, pinili niyang pasukin ang mundo ng politika. Noong 2019, tumakbo siya at nanalong kongresista ng unang distrito ng Quezon City. Sa kanyang panunungkulan, naging aktibo siya sa pagsusulong ng mga batas at proyekto para sa kanyang nasasakupan, kabilang na ang mga inisyatiba para sa infrastruktura, kalusugan at kabataan. Malaki ang impluwensya ni Arjo hindi lamang dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil na rin sa kanyang koneksyon sa showbiz at sa kanyang pamilya. Ang kombinasyon ng pagiging isang kilalang personalidad at politiko ang dahilan kung bakit mabilis siyang napapansin sa mga issue na may kinalaman sa pera at proyekto ng gobyerno. Ang kanyang asawa naman na si Maine Mendoza ay sumikat ng husto noong 2015 matapos siyang makilala bilang si Yaya Dub sa segment na kalyeserye ng Eat Bulaga, kasama si Alden Richards. Mula roon, naging bahagi siya ng tinaguriang Aldub phenomenon na nagpasikat sa kanya hindi lamang sa telebisyon kundi maging sa social media, kung saan milyon-milyon ang kanyang followers. Dahil sa kanyang kasikatan, nagkaroon siya ng maraming proyekto sa pelikula at telebisyon at naging isa sa pinakapinagkakatiwalaang celebrity endorsers sa bansa. Ang kanyang imahe ay laging nakaangkla sa pagiging relatable, down-to-earth, at natural na nakakaaliw para sa publiko. Bukod dito, galing din siya sa isang pamilyang may negosyo at matatag na kabuhayan, kaya't hindi katakataka kung bakit siya agad naging financially successful. Ngayon, bilang asawa ni Arjo Atayde, madalas nadadawit ang kanyang pangalan sa mga isyong kinasasangkutan ng kanyang asawa sa politika, kahit ang totoo ay higit pa siyang nakilala bilang isang celebrity kaysa sa pagiging konektado sa politika. Sinabi ni Curly Discaya sa Senado na kabilang sa mga humihingi ng take-home mula sa kanila si Kong Arjo Atayde, inudyukan umano siya na magbigay ng bahagi ng perang kontrata para mapadali ang proyekto. Agad sumagot si Atayde sa kanyang social media, "Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito," diin ni Arjo. Dagdag pa niya, "I have never used my position for personal gain, and I never will," at ipinaabot niyang gagamitin niya ang legal na paraan upang linisin ang kanyang pangalan at litisin ang nagkalat ng maling paratang. Sa madaling salita, mariing itinanggi ni Arjo na kumita siya sa mga contractor o gumamit ng tungkulin para magsadlak ng pera sa sarili. Walang direktang ebidensya o dokumento ang inilabas na magpapatunay na nakatransaksyon ang nasabing kontratista sa kanya. Kung titingnan ang wika ni Arjo sa mga social media post, makikita nating giit niyang wala siyang kinalaman sa katiwalian. Sabi niya, "I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them." Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. Inulit niyang paninindigan na hindi niya ginagamit ang posisyon para sa personal na interest. Humalili si Maine sa Twitter, "Teka lang muna, those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him. I am with my husband in this." Wala siyang ginagawang masama sa loob. Ipinahayag din niya na pinagsusumikapan lang ni Arjo ang paglilingkod sa constituency nila at sana ang mga totoong may sala ang managot sa halip na maipit ang mga inosente. Sa mga panig na ito, mahigpit nilang binanatan ang paratang bilang walang batayan at ebidensya. Usap-usapan din umano'y sobrang paglaki ng kanilang yaman matapos maupo si Arjo bilang kongresista. May ilang netizens at kritiko ang nagsabing posibleng konektado raw ito sa mga flood control projects na ipinatutupad sa kanyang distrito. Dahil malaki ang pondong nakalaan sa mga ganitong proyekto, naging madali para sa iba na maghinala na dito nanggaling ang umano'y dagdag yaman ng mag-asawa.
ang haka-haka ay lumakas pa lalo nang makita ang mga post at larawan nina Arjo at Maine na nagpapakita ng kanilang marangyang pamumuhay. Bagamat matagal na nilang nakamit ang ganoong antas ng buhay. Wala namang mainstream media outlet na nagpatibay ng mga alegasyon. Kadalasan ay nagsimula lamang sa social media threads, chismis forums, at opinion posts. Sa madaling salita, chismis pa lamang ito na pinalaki ng mga haka-haka at hindi pa suportado ng konkretong ebidensya. Pagdating sa social media, mabilis na naging mainit ang usapin tungkol kina Arjo Atayde at Maine Mendoza. Maraming netizens ang agad nagbigay ng kanilang opinyon. Ang ilan, naniniwalang posibleng may bahid ng katotohanan ang alegasyon dahil sa laki ng pondo ng flood control projects. Subalit marami rin ang dumedepensa, sinasabi na dati pa namang mayaman ang dalawa at hindi patas na basta iugnay ang kanilang pangalan sa issue. Dahil sa dami ng nagkomento at nagbahagi ng kani-kanilang pananaw, nag-trending online ang usapan at naging sentro ng diskusyon sa iba't ibang Facebook groups, Twitter threads at TikTok videos. Sa kabila ng mga alegasyon, wala pang malinaw na ebidensya o direktang pahayag mula sa kampo ni Arjo Atayde at Maine Mendoza na nagpapatibay sa mga chismis. Sa mga panayam at pampublikong paglabas, mas pinipili nilang ipakita na nakatuon sila sa kanilang trabaho at personal na buhay kaysa patulan ang mga issue. Si Arjo, bilang kongresista, madalas nakikita sa mga aktibidad para sa kanyang distrito, habang si Maine ay abala sa kanyang mga endorsements at showbiz commitments. Para sa kanilang mga taga-suporta, sapat na itong patunay na hindi sila nagpapadala sa intriga, bagkus ay nananatiling nakatutok sa kanilang responsibilidad at karera. Mahalagang tandaan na bago pa man pumasok si Arjo Atayde sa politika at bago pa man ikasal sila ni Maine Mendoza, mayaman na talaga sila sa kani-kanilang karera at pinagmulan. Si Maine ay nagmula sa isang prominenteng pamilya na may matatag na negosyo, bukod pa sa kanyang napakalaking kinita mula sa showbiz at endorsements. Ang kanyang pagiging bahagi ng Aldab phenomenon ay nagdala sa kanya ng napakaraming proyekto at milyon-milyong kontrata sa iba't ibang brand. Si Arjo naman ay galing sa kilalang pamilya sa industriya ng showbiz, anak ng actress na si Sylvia Sanchez, at nagsimula ng kanyang sariling matagumpay na career bilang aktor. Sa pamamagitan ng kanilang trabaho, talento at impluensya, napatunayan nilang hindi sila umaasa lamang sa politika para sa kanilang kabuhayan. Kaya't para sa maraming taga-suporta, ang mga alegasyon na yumaman lang sila dahil sa flood control ay tila hindi matibay dahil bago pa man sila maging mag-asawa at masangkot sa politika, matagal na silang financially stable at matagumpay sa kani-kanilang larangan. Ngayon, balik tayo sa tanong. Yumaman nga ba talaga sina Arjo Atayde at Maine Mendoza dahil sa flood control projects? Sa ngayon, puro alegasyon pa lang ito at wala pang solidong ebidensya na nagpapatunay. Ang malinaw, parehong handa ang mag-asawa na ipaglaban ang kanilang pangalan at reputasyon. Ano ang tingin ninyo? May basehan ba ang mga akusasyon o paninira lang ito laban sa mag-asawa? I-comment na ang inyong opinyon sa baba at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para updated ka sa mga isyung ganito. Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa panonood.